Good morning mga lods, back dito sa ating pipino farm at 5:30 in the morning, so napagkaaga pa. At ngayong araw na to ay mag-umpisa na tayo mag-harvest mga lods at papakita ko sa inyo kung gaano kalaki na yung ating pipino. Pwede na siyang ma-harvest. So ayan, ang bilis. So ayan kasi kamakailan lang ay nag-spray tayo dito ng nag-drenching tayo mga lods. So hindi naman masyadong kalaki, pero ngayon ay talagang bilis niyang lumaki kasi pwede na siyang ma-harvest. So ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, so dito mga lods ay makikita natin yung ating pipino na ayan, napakaraming bunga na niya. Ayan, so tamang pagbibigay ng abono lang. So yan yung gagawin natin. At ngayon ay mag-harvest tayo mga lods dahil ay mayroon na siyang malalaking bunga. Ayan, katulad dito. Ayan, so pwede na to. Ayan. So tamang-tama ay tiningnan ko yung presyo kahapon mga lods. Ay napakaganda ng presyuhan dito kasi nasa around 230 per pack. So times 2 yung presyuhan kasi wala pang nag-harvest masyado ngayon. So limited yung limited yung supply sa market, kaya napakagandang timing talaga pag ganito ka magtatanim mga lods sa mga ganitong time kasi wala masyadong nag-supply at napakaganda ng presyuhan. So yan yung advantage kapag mainit nag-transplant ng mainit yung panahon. At ayan, magkukuha tayo ng magandang presyo, magka-timing. Ayan, so yan yung so dito ay mapapansin natin yung ating yan, shiny siya. Medyo siya, makintab yung kanyang mga lods, yung kanyang kulay, yung kanyang balat ay ibig sabihin ay talagang tumama yung ating pagdidrenching dito sa kanyang bunga, kaya mabilis siyang lumaki at mabilis tayo magka-harvest. Ayan, so ayan, mapapansin nyo dyan, marami-rami rin bunga dyan. Ayan, so at yung pinaka ibabang dahon niya ay umpisa ng nanilaw na tatanggalin natin yung mamaya. Pruning tayo, leaf pruning. At ayan, so mag-vlog tayo dyan, magkuha tayo ng content sa dyan sa dahon, mag leaf pruning kasi may kasi dyan may limit yung natin pag-pruning dahon, kung ilang dahon ba talaga ang pwede pa, ilang dahon na tira natin na pwede pa sa sakwa sa kanyang demand yung kanyang dahon. So may iba kasi ay maraming dahon talaga yung kasi depende yung mga load sa sa pagpo-pruning nyo, sa leaf pruning, yung style ng palaki ng ating pipino. At may iba-iba kasi yung style ng pagpalaki. May tatluhan yung sanga, may dalawahan, may isahan. So ilabang dahon dititira natin kapag nag-leaf pruning tayo o nagbabawas ng dahon doon sa baba niya. So mayroon kasing limit dyan mga lods. So maya ay kukunan natin ng content yan. So in the meantime ay papakita ko lang sa inyo kung paano harvestin itong mga lods, yung pipino natin. Ayan, so makikita nyo, ayan, tamang lang siya size. At tamang ito medyo malaki na to. So sobra siya sa laki. So ayan, tamang lang tayo mga lods. Tamang assist o yung pagbibigay ng abono natin. Hindi natin kukulangin ito kasi napakarami na niyang bunga. Ayan, makikita nyo dyan, sunod-sunod na. Ayan, so ganyan po yung resulta ng ating pagdidrenching. Ayan, so tamang tamang assist o tamang pagbibigay ng abono. Kasi yan po yung susi dito kapag ganito na siya rami. Halimbawa ito, ayan, susunod-sunod yung kanyang bunga at meron pa siya doon sa mga sanga niya. So yung ibang sanga kasi ay nag-umpisa na siyang lumaki. Ayan, makikita nyo dyan. Ayan, so dalawahan, yung isa ay isahan lang. So ayan, so palaki na yung kanyang sanga rin. So ibig sabihin napakarami na niyang kailangang sustansya or nutrients sa makuha sa lupa. Kaya tamang assist lang. So hindi natin kukulangin yan kasi pag nagkukulang yan ay mag-iiba yung kanyang shape at yung iba yung kanyang
ano niyan, hugis, kulay ng balat. Kapag nag-iba yung kulay ng balat ay ibig sabihin ay kulang ng ating binigay na abono. So halimbawa kapag kayo nagsasahod mga lods, may asawa kayo, nagsasahod kayong trabaho, so ang kapag kulang yung sahod binigay nyo sa asawa, siyempre magagalit yung asawa nyo kasi ba't kulang yung binigay na sahod, kasi nakalista dito, ayan ganito ganyan, ba't kulang. Hindi alam ang asawa na may binayaran ka palang utang doon sa tindahan ni Aling Lukring. Nakautang ka ng soft drinks tsaka snack. Tapos hindi mo sinabi na may binayaran kong utang. Kahit sabihin mo kasi huli na, hindi maniwala yan yung asawa nyo, hindi maniwala yan masyado na may binayaran kang utang kasi huli na yung sinabi nyo kasi. Sinabi mo pag binigay mo yung sahod mo tama, ay di tama rin yung ano yan, walang problema. So ganito rin sa ano mga lods, sa ating pipino, ayan, kunti-kunti harvest at pagbibigay ng abono tamang-tama lang. So magka-harvest tayo ay ganito. Yung iba kasi ay wala pang ano mga lods, kakaumpisa lang ng ayan, ganito pa siya kalaki. Ayan, makikita nyo dyan. So yan, nahuhuli yan. At kasi may pagkakataon kasi ng yung ating pipino mga lods ay makaramdam ng sobrang init. Kasi napakainit ng time na hinarvest kasi, transplant natin. Yung tawag kasi sa hapon dyan mga lods, kapag medyo nilagnat yung ating pipino, yung stress na parang lagnat, nichosyo. So pag may nichosyo, pag may lagnat yan, ay hindi talaga mag-ano yan, hindi talaga katulad nito, madidili yung kanyang bunga. Ayan, so makikita yan natin sa kanyang may minsan ka rin pag tahali, sobrang init, yung dahon niya ay parang na ano siya, parang nawikin. O yung hindi siya nag-spread, kumbaga na ganyan mga lods, nakatiklop. Ibig sabihin ay may lagnat yung inyong pipino. So yan po yung ano niya, yan po yung palatandaan niya kapag so anyways, ilang days lang naman yan ay babawi isa ng lakas at magiging malusog rin siya. So ayan, intindihan natin na yung pipino natin hindi sa lahat ng oras, kasi hindi sa lahat ng panahon ay maganda yung kanyang kalusugan. Minsan ay may ano rin siya, may mararamdaman. Halimbawa stress, init, lagnat, meron siyang nichosyo, meron siyang ano mga lods, deficiency, kinukulang sa vitamina. Ayan, parang tao rin. So ganyan. At yan, at tapos lang natin ito mga lods. Siguro aabot ito ng isang karton, nasa around 100. Magkakuha tayo ng 100 ay okay na yan. So napakaganda ng ano dyan. Napakaganda ng start natin. So ito, ka-start lang natin mga lods. Ayan, umaga kasi tiningnan ko to kahapon. At yan, kahit na dito sa pinaka-ilalim ng kanyang, yung iba kasi ay nagsimula doon sa pinaka-ilalim na meron talagang ma-harvest. Yung iba ay matagal nagsimula yung kanyang pagbubunga. So, kasi tamaan ng stress, tamaan ng init. So ganyan. Ayan. So yan, siguro kahit magkukuha tayo ng isang karton mga lods, nasa around 100 pieces. Napakaganda na yan kasi mahal yung pintahan ngayon. At kahit na ano lang, mga 2 linggo na magkukuha tayo ng magandang presyo ay ayos na yan, ayos. Kasi makabawi na tayo, makabili na tayo, makabawi na tayo pambayad ng ano mga lods, yung kanyang seedlings. So ayan. So ganyan lang so ayan. So tatapusin lang natin to. So ayan mga lods, ito na yung ating harvest for today. Ayan, kakaumpisa lang natin. Babalik tayo mamaya mga lods, mga siguro around 5 o'clock in the afternoon.
siguro magkakuha tayo ng ganito ring karami kasi marami-rami dyan ay hindi medyo kulang pa siya ng konti. Pero dito kasi ay halos pare-pareha lang yung ano niya, yung sukat. So ano lang siya, magkasukat at saka magkasing laki yung kinukuha natin. So ayan, dito ay meron tayong siguro araw na siguro sa isang araw mga lods kukuha tayo ng 100 pieces or more than 100 kasi dalawang beses pa tayo nag-harvest kasi dito, morning at afternoon. At this morning ay medyo marami ito. Ayan. So nagkukuha tayo siguro mga around 100 yata ito. Ayan. So ayan. So ayan mga lods, yan lang yung update natin at nag-umpisa tayo at simula ngayon at siguro mayroon tayong ano mga lods 7 or 8 weeks 7 weeks na harvest dito every day. So wala po tayong ano dyan kasi ngayon ay patapos na yung ating pag-harvest ng palay, baka makapag-focus na tayo dito. Wala kasi tayong masyadong time dito mga lods sa ating pipino. Inuuna kasi natin yung palay kasi sobrang hinog na niya at baka abutan tayo ng bagyo. So napakaraming bagyo this week. So ayan, at see you guys in the next one. Bye bye.